Let's discuss this further with Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, who joins us on the show today. Magandang umaga sa iyo. Yes, ma'am. Good morning po. Okay, Ronald, sinabi ninyo na ito ay grave abuse of discretion on the part of COMELEC. What is your basis for that? Yes, ma'am. Kasi sa ating bansa, every 3 years lang napapatunayan yung demokrasya. Every 3 years lang pwedeng bumoto yung taong bayan. And anong trabaho ng COMELEC? Pag nagkaroon ng botohan, they will canvass the votes and they will declare that the candidates were duly elected, then duly proclaimed. So kami po ay inelect ang Duterte Youth Party List ng napakaraming Pilipino. Lampas 2 milyon at kahapon, araw ng proklamasyon, sinabihan lang kami 4 hours before the proclamation na hindi kami makakasama kahapon. So paano nangyari yon? Na discretion na lang ng COMELEC ngayon kung kailan nila sasabihin, kung kailan nila gusto yung proclamation ng Duterte Youth Party List. Ang bigla nilang ni-raise, meron daw serious allegations noong 2019 patungkol sa Duterte Youth Party List. Ang masabi ko lang dyan, sabihin ko sa Korte Suprema, kung ganun kaseryoso yun, bakit pinatagal nyo ng lampas kalahating dekada? Hindi nyo nga eleksyon noong 2022 elections, nakaupo kami. Kasi alam nyo, masabi ko sa inyo kung ano yung mga kinasa sa amin, napaka-hawsyaw na mga kaso lamang. Kaya nga, hindi nila, ang huling hearing noon, na pinatawag ng COMELEC, December 2019 pa, and dapat na-resolve na nila yon noong January 2020 after 1 month. Wala po bang nangyaring pag-uusap tungkol dito bago, naalala ko po at some point, COMELEC was saying lahat ng party list na sinama namin sa balota, lahat po yan ay na-review na, they are certified as kumaga parang yung legal grounds for running as party list have been resolved. Wala po bang pag-uusap sa parating yun to be able to bring up those issues na meron palang mga kaso na nakabinbin dito nga po sa Duterte Youth? Yan po, tama yung punto nyo. Yan ang sinasabi ko. If that was really that serious, bakit nakatatlong eleksyon na kami na we are included in the ballots, di ba? Masabi ko sa inyo, nung narehistro yung Duterte Youth Party List noong January 2019, wala namang reklamo tong sina Emil Marañon. Nagkaroon ng kampanya, nanalo ang Duterte Youth Party List, nakaaway ko yung senior commissioner doon, si Guanzon. After 3 months, tsaka lang sila nag-file. Tapos yung nire-raise ni Emil Marañon, kakasuhan ko rin niya si Emil Marañon ng disbarment. Bakit po? For the past 6 years, sinasabi niya sa taong bayan na we are not registered. Pag kinasuhan kita Emil Marañon sa kahit anong korte ngayon, paano mo mapapatunayan na hindi kami rehistrado? Unang-una, yung COMELEC po, noong 2019 hanggang 2022, hindi ko kaibigan yan. Kaaway ko nga yung senior commissioner, si Guanzon eh. So, paano nangyari na hindi kami rehistrado at inayaan kami ng kalaban namin na nandun lang sa COMELEC, kasali kami sa eleksyon, di ba? Pangalawa, inuulit-ulit lang ni Emil Marañon yung rhetoric na yan. Actually, magtaka kayo. I-raise nila sa Supreme Court yan noong 2020. Hindi daw dapat ma-proclaim yung Duterte Youth Party List kasi daw hindi rehistrado. Ang ginawa ng Korte Suprema noong 2020, after 1 month, hindi na kami pinatawag, dinismiss outright yung final ni Emil Marañon at ng mga petitioner na yan, ng mga kabataan na yan. Bakit? Wala issue na ganon. Dahil wala naman daw nagpagkakamali ang Duterte Youth Party List. So after 2020, hanggang ngayong taon na ito, hindi mo na narinig si Emil Marañon. Bakit? Kasi wala nga kwenta yung kaso nila, dinismiss na sila ng Korte Suprema, nag-forum shopping pa sila ha. Pending sa COMELEC yun since 2019. Pero Ronald, yung nomination ay kinansela ng COMELEC noong 2019 as the party list representative dahil nga ikaw ay overage. Doon nga po sa requirement ng batas na 25 to 30 kapag youth ang classification. So kayo po ay natanggal bilang nominee. So paano niyo po masasabi na wala pong basihan ito? Hindi, ito yan. Hindi kasi in-explain yan nung kalabang ko dati ni Rowena Guanzon. Nung nag-apply ang Duterte Youth Party List noong 2018 ng accreditation, ang nasa bylaws talaga ng Duterte Youth Party List, simula noon hanggang ngayon, di naman namin binago yung bylaws, Duterte Youth and Professionals yan.
Kaya nung inapprove yan ng Comelec and Bank, pati ni Rowena Guanzon, noong January 2019, ang nominees ng Duterte Youth Party List na inapprove nila, 27, yung wife ko, 40, 41, 43, and 46. Apat na 40 years old na dating police at sundalo. Kasi alam niyo naman yan, advocacy namin, government troops. Inapprove yan ni Rowena Guanzon at ng Comelec and Bank yung Duterte Youth Party List na yan ang nominees. Approve rin nila. Ang nangyari dyan, nag-away kami ni Rowena Guanzon, tapos nag-substitute ako within the given substitution period, which is until election day. So nagpalit kami nung unang set of nominees. Ako pumasok 33 years old. Tapos, nung nanalo yung Duterte Youth Party List, bigla na lang sinabi ni Rowena Guanzon na, Mr. Cardema, you're overage. Tapos ang sabi sa akin ng mga kasamahan kong congressman-elect, pare, wag ka magpapa-interview na na aawayin mo yan si Guanzon kasi aawayin ka rin yan. Ang pagkakamali ko, hindi agad ako nagsalita noon. For 2 months, tahimik lang ako. Hindi sinasabi ni Rowena Guanzon sa inyo na inaprubahan niya yung apat na 40 years old na yun. Kasi it will, madidispute pati yung mismong punto niya na youth party list lang ang Duterte Youth. So from simula noon, yan na nga. Nung nasuhan ako ni Emil Marañon at si Guanzon ang judge, di ba? Sila ang commissioner judge. Dinisqualify ako sa division. Ang pwede kong gawin sana noon, i-raise ko yan sa NBank hanggang Supreme Court. Kaya lang, ang ginawa ko, hindi ko na itinuloy yun, ibinalik ko na lang si 27 years old na si Mrs. Cardema. Kapag ang sinasabi nila, yung rhetoric nila na, natanggal nga yan hindi ko na ni-raise kasi nga kaaway ko yung buong Comelec So, ibinalik ko si Congresswoman Cardema na 27 years old at simula nun, tapos na ang usapan. Ito po si Miss Duciel Cardema, tama po ba? Yes, Oo. Okay. Ibig sabihin po, lahat po ba ng nominees nyo ngayon ay under 30 na? Si Yes, Drixie, si Berlin, at si Rod Godfrey. Yes, although pwede namin ilaban yan kasi nasa bylaws namin na hindi naman youth lang. Simula nun, hindi na namin, youth lang nilalagay namin para lang wala na kami issue nito ni Comelec. Kay Ronald, meron din kasing kumakalat na si Drixie May Suarez Cardema ay hindi siya yung, kumbaga, siya yung kapatid ng misis mo. So, bakit daw Cardema ang last name niya? Can we get some clarity on that? Yes, sister ko yan. Sinong gumagawa ng issue na yun? Nakita ko lang online ito. So mukhang may mga lumalabas na gano'n, no? But balikan po natin yung yung edad po ninyo. This was deemed as material misrepresentation by the Comelec. Is that the basis of what they're bringing up now to hold the proclamation of the Duterte Youth? I-correct ko kayo dyan. Yan yung ni-raise ni na Emil Marañon through dun sa division ni Guanzon dati na material misrepresentation yon. So sinagot ko yan, sabi ko, how can it be material representation if the nominees that I substituted for were older than me? Diba? Paano ko nalaman na bawal ako kung ang in-approve nyo mas matanda sa akin ng todo? So nung ni-raise yan sa NBank level, yung material misrepresentation, dinismiss yan ng NBank. Ibig sabihin, walang kasong material misrepresentation. Yung huling hearing nung kaso ni Emil Marañon was December 2019. Nung February 2020, dinismiss ng Comelec yung kaso na yan. Kaya, hindi na siya inabutan nung nung kaso ni Emil Marañon. Kaya nga sinasabi ko sa Comelec, that was really that serious. Yung 2019 issues na yan, bakit hindi nyo agad dinesisyonan na matapos na yan o dismiss o kasuhan kami? Kasi it's only grave abuse of discretion now. Na discretion nyo na lang kung kailan nyo babanggitin yung kaso at kung kailan nyo gagamitin laban sa amin. It's not our fault na alam nyo, binanggit lang uli nila yan sa amin ngayong nag-number 1 sa survey ang Duterte Youth Party List noong March. After mag-number 1, binanggit nila yan at yan, hinaharas kami dyan sa kaso na yan. Pero sabihin namin sa inyo, i-raise namin sa Supreme Court mamaya yan, yung decision nyo kahapon na hindi kami ipasama. Dahil anong mangyari dyan?
Ang sabi nila, tatapusin muna nila yung kaso. Kalahating dekada na nga hindi tapos, dapat na-dismiss na yan. Ay, Ronald, before we go, tell us a little bit more about Duterte Youth. Ano bang ginagawa ng party list na ito? And sabi mo nga, kung hindi lang siya youth dapat, no? Pati professionals kasama. So, ano ba ang advokasya ng Duterte Youth? Yes, ang Duterte Youth Party List, alam nyo, ang kaisa-isang party list at miyembro ng Kongreso na nagpo-propose ibalik yung death penalty for plunder, corruption, heinous crimes, and terrorists. Wala namang ibang nagko-co-author sa amin, hindi ko maintindihan kung bakit. Napakaganda naman ng advokasya na yon na ibalik yung death penalty para sa heinous criminals, sa mga terorista at sa mga kurakot sa gobyerno. So yan ang isang advokasya ng Duterte Youth Party List. Pangalawa, syempre ang isang advokasya namin, yung ating mga kabataang Pilipino, ang mga anak ninyo at apo ninyo, pine-prevent namin yan na mag-join sa NPA. Bakit? Hindi sila magiging pag-asa ng bayan kung sila ay magre-rebelde laban sa ating bayan at laban sa gobyerno. At maliban dyan, yan ang ating mga advokasya. Tulungan rin ang ating mga pulis at sundalo. Bakit? Napakalaki na sakripisyo ng ating mga tropa ng gobyerno para protektahan tayo lahat. Alam niyo, masabi ko sa inyo, ngayong huling eleksyon na ito, pag tiningnan mo yung local absentee voting ng mga pulis at sundalo, ang pinakamalaking boto na ibinigay ng ating mga tropa ng gobyerno sa Duterte Youth Party List. Pag tiningnan mo yung mga OFW votes, galing sa iba't ibang bansa, kahit Amerika pa yan, Hong Kong, Middle East, lahat ang majority vote ay Duterte Youth Party List. At maliban dyan, lampas 2 milyong Pilipino dito sa ating bansa ang bumoto para kami ay maproklama kahapon at maging kinatawan sa Kongreso. Bakit po? Hindi nyo kami hinayaang maproklama kahapon. At discretion nyo na lang kung kailan kami maproklama. Ronald, you're also facing a red tagging complaint, disqualification complaint. Have you responded to that? Yes, alam nyo, baka hindi ho alam ng taong bayan. Ako po, bago naging Duterte Youth Party List, ay miyembro ng Kabataan Party List sa UP Los Baños at naging miyembro ng Bayan Muna. 3 sa aking batchmate sa UP Los Baños, batchmate ko sa Kabataan Party List, patay na bilang NPA. Kaya nga po, sa buong NTF-LCAC ng ating gobyerno, pag nakikipagdebate ako, Yusek Ronald Cardema, hindi ako nakakasuhan ng libel o red tagging. Bakit? Binabanggit ko mismo yung pangalan ng napapatay na miyembro ng Kabataan Party List na NPA. Hindi ako yung sasabihin ko, lahat yan NPA. O yun ang red tagging. Pangalawa, etong Akbayan, yung nauna sa amin, number 1 sila, ang dami nagsasabi, yung Akbayan, NPA rin yan. Ako mismo nagtatanggol kahit hindi ko kaibigan yung mga yan. Sabi ko, hindi NPA yan. Hindi nag-NPA yung mga miyembro niyan. So, para kasuhan mo ako ng red tagging, kaya kong i-prove na hindi ako red tagger. Miyembro niyo ako dati. Binabanggit ko lang mismo yung pangalan ng miyembro natin sa Kabataan Party List na napapatay bilang NPA. That is not red tagging. That is telling the truth. Okay, aantayin natin ang inyong paghahain sa Korte Suprema at syempre ang resolusyon, sana ito ay maresolba bago ang pagbubukas ng Kongreso. 3 seats in Congress ang nakataya dito sa inyong issue, no? But maraming salamat sa pagpapaliwanag ngayong umaga. We have Duterte Youth Chairman Ronald Cardema joining us on Morning Matters today. Thank you po, ma'am. God bless po.